noong 2007. Para makatipid kami sa kukonting pera namin. Hindi nagbayad, pero nangako ng bagong pamumulitika, ang tatlong senatorial candidates raw ng partido ay nakakuha ng tig 800,000 votes. Isang buwan at kalahati lang ng kampanya ang trio at gumusta ng 2.9 million pesos. May sinasabi po yung mga statistika na yon na naghahanap ang taong bayan ng pagbabago. Ito yung isa pang litrato na binigay sa akin 1995. Tingin ni JC, nangyayari uli ngayon ang kanyang sinasabi. Yung makinarya, that's a work in progress. Lumalaki yan habang sinasabi mo ang prinsipyo mo sa taong bayan. Sino ba naman po ako? Yung Pulse Asia Survey, nagkaroon tayo ng 0.1% rating. Hindi naman ako kilala. Paano nangyari yon? Yung mga kilala, sila Chedoro, he got 2%. Hindi naman po malayo yon. 0.1% versus 2% is a lot. Well, yeah, a lot. But for a person na diniklara lang 3 months ago, para makakuha ng ganon, ang sinasabi niya is, ang pinapahiwatig niya is, may hinahanap ang taong bayan. I'd like to welcome them. Nagumpisa nang mag-ikot sila JC sa iba't ibang syudad at probinsya sa bansa para ikalat ang plataporma ng partido. Iba po ang reaksyon. Gutom ang taong bayan para sa panibagong pamumulitika. Nakilala ka ba? Opo. At hindi naman po tayo siguro masasurvey ng ganon, 0.1% after 3 months. Pero sa sariling bayan at pamilya, hirap makakuha si JC ng buong suporta. Sa buong pamilya namin, lahat sumusuporta kay Dick Gordon, kaya nga, he's alone there. Even the mother? Even the mother, even his brother. His brother is, again, joined me in my team here. Si Bagsy de los Reyes, he's now with me. Tumutulong sa akin as a consultant. Hindi naman ako namili na maipanganak sa Gordon family. At ang nagdedetermina sa akin, ang aking mga desisyon pagtapos ko mapanganak. Sinubukan daw pigilin si JC ng mga Gordon, pati ng senador na napapabalitang tatakbo ring Pangulo sa 2010. Kailangan dapat may experience. He still has a lot to learn, a lot to experience. Kahit ang kasangga ni JC sa konseho, ay naniniwalang mas makabubuti sa Olongapo na muna siya magsilbi. To be honest, medyo kulang pa, experience-wise. Pagdating sa taas, dapat knowledgeable ka na international, lahat ng, hindi yung, alam mo lang yung what is right for the country. Isa si Lipumano sa mga unang kinausap ni JC tungkol sa plano nitong tumakbo. Ayaw daw papigil ng kanyang kaibigan dahil may gustong patunayan. Is he running to win? Not really to win, at least to make a difference, I think. Alam niya na hindi siya mananalo? I think alam naman ni JC yun na iniisip na sino ba tong siraulo na to na parang bakit patatakbo? At saka minsan sinasabi ko sa kanya din yun na may mga nagsasabi sa akin na tingin nila kulang-kulang ko daw. Pero he said he wants to still prove something. Sinubok ko ang kahandaan ni JC maging presidente. Nagumpisa ako sa banggaan ng angkapatiran at RH Bill. Yung pananampalataya natin, hindi natin pwede ihiwalay sa mga desisyon natin sa politika. Kinontra ko po yung RH Bill nung pinapasa nila bilang ordinansa sa Olongapo City. Paano magiging women's rights? Iinom po tayo ng mga gamot, maglalaklak tayo ng mga medisina na babaguhin ang kilos ng katawan ng mga kababaihan na hindi nila iniisip na delikado. It is imperialistic dahil isinusulong yan ng UNFPA, ng World Health Organization, ng USAID. And it goes against our national sovereignty, local government autonomy, family life, and marriage. Nire-require ba na maglaklak ng pildoras? Ginagawa pong available para sa lahat. Ano po ang sama doon? Kung yung BFAD po, sinasabi nila, huwag kayong masyadong sa mga artificial at kung ano, mas lalo pa kaya pagdating sa birth control. Naniniwala ka ba sa separation of church and state? Nasa constitution natin yan. Pero hindi po ibig sabihin na hihiwalay mo yung faith. Yung faith natin sa political life. Kung moralidad ang pinag-uusapan, kailangan makialam ang simbahan. So kung maging presidente ka, JC, papayagan mo makialam ang simbahan sa polisiya ng gobyerno? Sabi ni Archbishop Shapu, hindi makikinig ang Estado
sa simbahan. Makikinig ang taong bayan ang taong bayan sa simbahan, ngunit ang Estado makikinig sa taong bayan. First 100 days mo, anong gagawin mo? We restore the peace and order situation. Bago pa lang ang election, ilalabas na namin yung gabinete ng partido. So, yung first 100 days is all about making sure that nagkakaintindihan ang koponan tungkol sa prinsipyo at plataforma. Paano mo gagawin yon sa Mindanao? We will put real leaders na kumakatawan sa mga taga Mindanao talaga para masabi nila ang totoong problema ng mga taga Mindanao. Tungkol sa foreign debt, anong gagawin niyo? Hindi po masakit para hingin na magkaroon ng debt condonation kung kinakailangan. Foreign trip? Maraming naghihirap dito, and I think the leader of the land should be with his or her constituents. Ipinagpapasa Diyos ni JC at ng kanyang asawa ang kalalabasan ng eleksyon. God wants him to win. He will. I have faith. And it's simple as that. I know it's gonna feel bad because you're doing it as service. Buo ang loob kong manalo, ngunit kung hindi naman, panalo pa rin kami dahil natanim natin ang mga binhi na kailangan ng ating bayan. May aani nun. Hindi kami magulang, hindi kami nang gugulang, ayos lang sa aming matalo. We do this by restoring confidence in government. Inyong napanood ang isa na namang episode ng Probe Profiles. Mag-log on sa probetv.com at alamin ang posisyon ni JC De Los Reyes sa mga natatanging issue na dapat harapin ng liderato ng bansa. Sa susunod na linggo, kilalanin si Senator Dick Gordon, ang tiyuhin ni JC na may plano rin maupo sa Malacanang. Magandang gabi po, ako po si Checha Lazo. Who's the man to beat in 2010? Mas maganda kung may integridad, character. Are you describing yourself? I have to. That is my experience. I have to sell myself. That is what I do. Is there something wrong with that?